Ready na po? Ang title po ng message natin today, dahil in connection din po sa encounter po natin yesterday and the other day, ang title po ng message natin today is The Great Encounter. This morning po, samahan niyo po ako na i-discover po natin, alamin po natin how God operates, kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ng isang tao na how He will turn things for good, what the enemy meant for evil, and how does He use a person's life for the advancement of His kingdom. Tuklasin natin, sabay-sabay natin tignan, sabay-sabay natin pag-aralan kung paano kumilos ang Panginoon. Kasi ang enemy, alam natin, talagang nagdo-double time siya para sirain niya yung purpose ng Lord. Pero dito makikita natin kung paano kumilos si Lord, kung paano niya gamitin ng isang tao for the advancement of His kingdom. Pero bago that, let me ask you one important question. What is the most tragic thing that could happen to you before you die? Ano ang pinaka malalang pwedeng mangyari sa'yo bago ka mamatay? Tanungin mo yung katabi mo. Tanungin mo yung sarili mo. Di ba? Ano nga ba? What is the most tragic thing na pwedeng mangyari sa akin bago ako mamatay? Mamaya, masasagot natin yan. And another question is, papayag ba tayo? Papayag ba kayo? Kung tatanungin ko kayo, are we a sinner? Are you a sinner? Am I a sinner? Have you questioned yourself? Makasalanan ba ako? Alam ba natin kung ano yung kasalanan? Do we know what sin is really? Sa heart natin, ano ba yung kasalanan? Pag-aralan natin. In Deuteronomy 9:7, it says, sin is described as rebellion and rejection against God. Wanting to do things their own way instead of submitting to God's. Ito yung mga bagay na, di ba, yung gustong-gusto nating ginagawa, na alam naman natin na hindi to kaloob ng Panginoon. Wanting to do things, ginugusto mo. And it can involve rejecting God's authority over us. Ayaw natin magpasakop. Yung lordship, ayaw natin magpasakop dun sa lordship ng Panginoon. Nire-reject natin yung authority ng Lord over us. And that is sin. Galit ba ang Lord sa kasalanan? Galit? What you think? Big yes. Of course, galit si Lord sa kasalanan. Bakit? Bakit galit si Lord sa kasalanan? Number one, isang dahilan. God's anger at sin stems from His perfect creation, justice, goodness, and holy nature, which is offended by sin. Imagine niyo, no? Si Lord, prepare niya na ang lahat. He create everything na kailangan ng tao. Yung perfect plan niya, nilatag niya lahat. Ginawa niya na lahat bago niya create ang human. Pero, di ba, ikaw, anong mararamdaman mo? Ginawa mo na lahat and after that, sinira lang ng kasalanan. Di ba? Parang feeling mo, kaibigan mo, ginawa niya na lahat para sa'yo, tinulungan ka niya na lahat. And bigla ka nilang binitray ka ng kaibigan mo. Parang ganun yung pakiramdam ng Diyos. Ginawa ko na lahat eh. Di ba? Create ko na lahat, prepare ko na lahat para sa inyo. And yet, kasalanan pumasok pa rin. That's why, galit siya eh. Galit siya sa kasalanan. And also, bakit siya galit sa kasalanan? Because sin creates barrier between humanity and God. Yung original na relationship, yung godly relationship na ini-establish ng Lord, nagkaroon siya ng barrier because of sin. Kaya galit siya talaga eh. Galit siya. And in
Isaiah 59:2, it says, "But your iniquities have separated you from your God." No? Now, nakita natin kung ano yung kasalanan, kung ba't nagagalit si Lord dun sa kasalanan. Bigyan natin ng muka. Bigyan natin ng muka yung kasalanan. There is two folds of sin. Number one, it is inherited. Inherited siya. Original, not a personal failing. It is an inherent corruption of human nature, inherited from Adam, leading to a continuous inclination towards sin. So, minana natin siya dun sa kasalanan ni Adam and Eve. Inherited. Parang tayo, di ba, Filipino tayo, Pinoy ka, doon sa pinaka-ninunu mo na Pilipino ka, down to your lolo, sa tatay mo, taas ikaw, Pinoy ka, di ba? Tama? Ganon din yung kasalanan, na-inherit natin siya eh. Kaya wala tayong choice. Doon sa kasalanan, kaya minana natin siya. So parang, there's no escape na magkaroon ka ng kasalanan. Inherited siya. Kaya pala kaya pala pag yung anak mo, may mga magulang dito, yung anak mo nakagawa ng hindi sa'yo, hindi mo gusto. Diba? Yung sinasabi mo, manang-mana ka talaga eh. Kasi di ba, na-inherit siya eh. Pag nakagawa, pati yung ugali, di ba? Yung ugali mo talaga, manang-mana ka sa, Diba? So, inherited siya. Number two, fold ng sin is yung personal. Ito naman. Yung trusting yourself above God. Ito na. It is an active choice to do wrong or to commit a forbidden act. Ito na, yung sariling ikaw nang may may dahil. Ikaw na yung may sariling gawa mo. Trusting yourself above God. Kasi nga, ayaw mong magpasakop sa authority ng Lord eh. So, personal. So, di ba kanina, inherited. Wala kang magawa. Wala kang magagawa doon na inherit mo na yung kasalanan. Number two, ito na yung personal. Ginugusto mo na. Gusto mo eh. Sige. It is an active choice to do wrong or to commit a forbidden act. Example, di ba? Telling a lie, sisinungaling ka, di ba? Stealing, murder, sexual immorality, hatred, drunkenness, pride, wickedness, foolishness, and among others. Those are personal sin. Wala yan sa mga katabi mo. Amen? Amen. Now, bigyan natin ng illustration kung ano yung kasalanan para mas lalo nating maintindihan. Sin is like the accelerator of a car. Imagine niyo yung sakay kayo sa kotse. Yung kotse, yun yung kasalanan. And if you keep stepping on the accelerator, the tendency, di ba, is to get you into an accident. Kapag patuloy mong pinipiga, tinatapakan yung accelerator, ang tendency niyan, di ba, ma-aksidente ka, mabangga ka. For you to avoid crash, you have to step on the brake. Kailangan talagang tapakan yung preno para hindi ka mabangga. Amen? And yan talaga yung design ng sasakyan, na meron siyang braking system. Sa buhay po natin, we also need a braking system. And that braking system, none other than si Lord, ang Panginoon. So, nagigets nyo yung yung sa illustration na binigay ko. Yung kasalanan, para siyang sasakyan na kailangan ng braking system. Tayo, yung kasalanan natin, human as we are, kailangan natin ng braking system para huminto tayo dun sa kasalanan na yun. Di ba? Kasi if you continue to sin, maruruwin talaga yung buhay mo. It will lead you. Maruruwin yung buhay mo kapag hindi ka lumubay diyan sa kasalanan na. Kung ano man yung kasalanan
na ine-enjoy mo, that you are keep on stepping on that pedal, kailangan mo ng braking system, kailangan mo si Lord para mahinto ka na dyan sa kasalanan mo na yan. Now, this morning, we're going to look back a story sa story ni Saul from Tarsus. Met his braking system. Pagkwentuhan natin yung nangyari kay Paul. Road to Damascus. Kung paano siya minit ng Lord, how he met his braking system. Pero, tignan muna natin, mag-background muna tayo kung sino ba si Paul. Sino si Saul? Actually, Saul ang pangalan niya nung una eh. Naging Paul lang siya nung ginabit na siya ng Panginoon. Saul was from Tarsus, Turkey. Turkey na siya ngayon. He came from a devout Jewish family of the tribe of Benjamin and was a Roman citizen. Si Saul, kasi meron tayong 12 tribes eh. And dun sa 12 tribes na yon, isa dun si Benjamin. Yun yung mga anak ni Jacob eh, yung 12 na yon. Yun yung 12 tribes. And dun sa anak ni Jacob na yon, na si Benjamin, dun yung bloodline ni Saul, dun siya naka-incline. Ibig sabihin hindi siya sa bloodline ni Jesus, kasi ang bloodline ni Jesus kay Judah eh. Pero one of 12 tribes din si Judah. So hindi sila magka-bloodline. And Saul was a scholar of the law, studied in Jerusalem, and became a strict Pharisee, dedicated and eager to imprison the Lord's followers. Talagang man on a mission. Man on a mission, confident, driven, pero 100% wrong. Makikita natin mamaya kung bakit 100% wrong. And Saul, from the greatest enemy of Christianity, becomes the greatest advocate of the church. Okay, excited na ba? Pag-usapan natin, pagkwentuhan natin yung nangyari kay Paul, kay Saul, dun sa road to Damascus. So ang key text po natin this morning, kinuha po natin sa Book of Acts, chapter 9, verse 1 to 19. Basahin nyo na lang po yan sa inyong mga tahanan. Na lang po natin today, frame by frame na lang po natin, pero later, may time kayo, basahin nyo po yung story ni Saul, road to Damascus. Okay? In verse 1 to 2, ito na yung road to Damascus. Si Saul, meron siyang mission eh. Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letters to synagogues in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoners to Jerusalem. Dito sa verse 1 and 2, si Saul, nakakuha siya ng permission from the high priest para pumunta doon sa Damascus. Yung Damascus po that is north ng Jerusalem. So malayo siya. And Saul is actively persecuting Christians. 'Di ba? Talagang galit siya sa mga follower, galit siya sa mga sumusunod dun sa the way. Sabi ng Bible, the way. Just think about what a difficult task this would be. Yung Damascus is north of Jerusalem, siya is somehow 140 miles. Kung para ma-picture out natin, parang from Manila na nagpunta kang Baguio. Ganun siya kalayo. And of course, that time, ang daan nun, hindi naman patag. Di ba? Ang daan nun, bundok-bundok, lubak-lubak. Tapos, ka lang. Wala ka namang Nike sapatos nung araw. Naka-sandals ka lang. So kung lalakarin mo yon, it will took you mga 1 week. The effort and zeal on display here shows how hard Saul's heart
was against the Lord. Tingnan mo, imagine, from Manila to Baguio, para puntahan mo yung mga ano doon, yung mga pumafollow kay Jesus. Ganun na lang porsigido si Saul. Imaginein mo, maglalakad ka para lang mag-hunting ka ng ano doon, mag-huntingin mo yung mga sumusunod sa Panginoon para ma-imprison mo. Tapos ibabalik mo pabalik ng Jerusalem, south. Bumiyahe ka ng 140 miles na naglalakad. Pag nakakuha ka doon, babalik ka na naman. Ganun ka porsigido si Saul at ganun ka harden yung puso niya against the Lord. Nakikita niyo ba yung sarili niyo dito? Di ba? Sometimes tayo to eh. Do you agree? Mahina? Di ba? Sometimes this is us eh. We are eager to do things, whatever it takes. Even we know, alam nating mali, and yet, we are more than willing to go for an extra mile pa. Sometimes tayo to eh, yung alam mo nang mali yung relationship na papasukin mo, eager ka pa din. Amen? Alam mo naman na yung daan na tatahakin mo, alam mo na hindi magiging maganda yung kahihinatnan ng pagsunod mo diyan sa daan na yan. And yet, you are still eager to do things. Whatever it takes, kahit anong mangyari. Di ba? Nakikita na ba natin yung sarili natin sa ganitong sitwasyon? No? Eager kang gawin, kahit na alam naman nating mali. Tapos nag-extra effort pa tayo. In verse 3, di ba, 1-2, papunta siya ng from Jerusalem, papunta siya ng Damascus. And here in verse 3, as he neared Damascus on his journey, suddenly light from heaven flashed around him. Dumating na yung braking system. Yung binabanggit ko kanina. The encounter was initiated by Jesus. Galing, ang ganda ng revelation nito eh. The encounter was initiated by Jesus. Initiative siya ni Lord. Hindi siya initiative ni hindi naman to. Kasi ang plano naman talaga ni Saul, hindi naman it is to destroy talaga. He is seeking to destroy the people of the way. Pero si Lord na yung gumawa ng paraan, in-encounter na niya si Saul. Jesus did not confronted Saul fiercely. Ito naman na maganda. Di ba? Hindi naman nagpakita hindi niya kinonfront si Saul yung galit, di ba? But with grace pa rin ang approach ni Jesus kay Saul. And here, isn't it interesting here that God waits for Saul to get near Damascus? Pwede naman nga bakit hinintay niya pa? Alam naman ni Lord na pupunta si Saul sa Damascus. Bakit hinintay pa niya? Bakit dun pa niya in-encounter si Saul nung malapit na siya sa Damascus? Di ba? Kumbaga, nasa Manila papuntang Baguio, bakit minute ni Lord si Saul, yung nandun ka pa lang sa may Kenon, sa baba. Pwede pa naman dito sa pag palabas ka pa lang ng Jerusalem, pwede naman na siyang imit doon ni Lord eh. Di ba? Alam naman ni Lord yun eh. Bakit kaya? Pwede rin in the middle. Mid ng kanyang paglalakbay, bakit hindi siya doon iminit ng Lord? Ba't hindi siya doon in-encounter ng Panginoon? Bakit kaya? God was showing His patience to Saul. God was allowing Saul to see and understand the depth of his sin. So, balik tayo dun sa tayo, no?
as we continue dun sa paggawa natin ng mali, ng kasalanan, bakit hindi tayo minimit ng Lord na alam naman ng Lord? Surely, ako, I believe, alam ng Lord na ikukumit mo tong kasalanan na to. Bakit hindi tayo imit ng Lord bago pa natin ikumit yung kasalanan? God was allowing Saul to see and understand the depth of his sin. Di ba parang binibigyan ka ng Lord ng ng realization para makapagmuni-muni tayo dun sa gusto nating gawin. Di ba parang on your way, ano ba gagawin ko ba to? Tama ba to? Binibigyan tayo ng Lord ng chance pa para ikot tayo, balik tayo. Also with us today, God allows people go in their sin that they might fully understand the depth of their sin and the depth of God's grace. Di mo, napaka-graceful talaga, napaka-gracious ng Panginoon kasi hindi kanya fiercely na kino-confront but binibigyan ka pa niya ng pagkakataon na sige nga, makapagmuni-muni nga ka nga muna anak na sa ginagawa mo. Di ba? Nakikita ba natin yung sarili natin? Diba? Gaya ng sinasabi ko kanina pa na minsan talaga tayo to eh. Yung grace ng Lord is always available, nandiyan siya. Pero bakit hindi natin yun makita? Binibigyan tayo ng Lord ng pagkakataon to realize things dun sa paggawa natin ng kasalanan na ma-realize natin na mali ito eh. Hindi naman ito yung nakakapag-glorify sa Panginoon eh. And yet, patuloy pa rin po tayo. In verse 4 to 5, nagpakita na sa kanya, di ba? Sa verse 3, na siya ng light. Then in verse 4 to 5, he fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Kung mapapansin niyo dun sa verse, ang sabi niya, di ba? Why do you persecute me? Why are you persecuting me? Sabi niya. Jesus didn't ask, why are you persecuting my followers? Pero ang sabi niya, bakit mo ako pinag-uusig? Bakit ako? Hindi niya sinabi, di ba, bakit mo pinag-uusig yung mga followers ko? Kasi ang mission naman kasi talaga ni Saul is yung mga followers naman talaga eh. Pero kasi, di ba, i-persecute mo yung follower ni Jesus, para mo na rin pinapersecute siya. Eh, yun yung binanggit niya, yun yung sinabi niya. Bakit mo ako pinag-uusig? Kasi kung pinag-uusig mo itong mga follower ko, para mo na nga rin akong pinag-uusig eh. Yeah? So anong significance po nito? Jesus revealed Saul's true target. Kasi yun naman talaga yung target ni Saul eh. Yung talagang deeply, yun yung target ni Saul. Pinapersecute niya yung mga follower, pero ang true target, lumalabas, it reveals, ang true target niya is yung Panginoon. And Saul thinks that he was doing the Lord's business, only to find out that he was persecuting si Jesus. Again, sometimes we do things we think are for the Lord. Tayo ulit. Tayo ulit to minsan. We do things we think are for the Lord. Kala natin, itong ginagawa natin para sa Panginoon to. Go-volunteer tayo, kala natin sa Panginoon to. Someone might donate money or volunteer or pray publicly, but only to gain approval, attention, or admiration sa mga tao na nasa paligid natin.
Hindi man ito po yung hindi man ito po yung exactly na ginagawa natin na pagdo-donate ng pera, pagbo-volunteer, or hindi naman tayo, wala naman ako nakikita dito na nagpe-pray publicly. Pero similar to that, 'di ba? Ang akala natin yung ginagawa po natin para sa Panginoon, only to find out na kasi kaya lang pala natin yung ginagawa is to gain approval, to gain attention, or admiration from other people. In Matthew 6:1 says, "Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven." In 1 Samuel 16:7 says, "The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." No? Si Lord talaga nakatingin siya sa puso natin. Ano man yung ginagawa natin, alam ng Lord kung true ba yan, kung para sa Kanya ba yan, or for your personal gain. No? So, from verse 1, papunta siya, then 3, yung nakakita na siya ng light, tapos kinausap na siya ng Panginoon, tinatanong siya bakit siya pina-persecute. And then dito sa verse 8 to 9, di ba? Kasi na siya, nalaglag na siya doon sa kabayo niya. Then verse 8 to 9, Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. Wala na siya nakita. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. So, nabulag na siya dito, binulag na siya ng Lord. So, Brother Rico, ano pong significance nitong pagkabulag ni Saul? Number 1, Jesus made Saul's spiritual condition visible by allowing him to experience literal blindness. It was a way of saying, "You were blind all along? O sige, ito, ipararanas ko sa'yo kung anong pakiramdam ng bulag talaga." Kasi spiritually blind si Saul eh. O sige, sabi ni Lord, dahil spiritually blind ka, eto, bigyan kita ng physically blind. Makita mo, wala na siyang makita. And for 3 days, he was blind. No? Again, tayo na naman. Yeah, sometimes we are blinded. Spiritually, hindi natin makita eh. Dun sa gusto ng Lord na ipagawa sa atin, spiritually, and yet blinded po tayo. At binubulag tayo ng Lord for us to what? Gusto ba natin, maging literal na bulag tayo? Siyempre, ayaw natin. Gusto ba natin na maging literal na bulag tayo para lang ma-realize natin yung mga bagay-bagay? Gusto ba natin yon? So, anong significance po ng blindness po ni Saul? It is a time for reflection and repentance. Agree? Agree po ba? Inalaw ni Lord na mabulag si Saul para si Saul magkaroon siya ng time for reflection dun sa mga pinagagawa niya and for him to repent. Saul had a time to sit, reflect, pray, and repent. And ito din yung message sa atin ng Lord today eh. Gusto ng Lord na bigyan tayo ng time for us to sit for a while and then reflect. Then we pray to Him, Lord, tulungan mo ako. Lord, open mo yung eyes ko because I'm blinded for many years. Tulungan mo ako, Panginoon, mag-repent and sin no more. Tama? Do you agree, church? This silence and darkness created space for transformation. Diba? Binibigyan tayo talaga ng Lord. Ito na. Alam niyo, church, dadating talaga yung time.
Ako, I believe, ako personal ko din naman po na experience. Bibigyan tayo ng time talaga ng Lord ng ano eh, ng a moment para makapag-isip-isip ka. Do you experience, na-experience nyo ba yon? Or kung hindi nyo pa yun na-experience, I'm sure darating yung time na yon na ma-experience nyo na ibibigyan kayo ng time ng Lord para makapag-isip-isip and para ma-transform yung heart mo. Para ma-transform yung heart natin dun sa mga nagawa natin before, na resulting itong mga nangyayari sa buhay natin. Na binibigyan, yun yung ano eh, yun yung grace ng Lord eh. Di ba binibigyan tayo ng grace ng Lord dun sa darkness, dun sa silent, na silent ang Lord sa mga prayers mo. Do you think siguro ito yung time para makapag-isip-isip tayo na, di ba? Hindi yung Lord, ba't di mo sinasagot yung prayer ko? I believe inaalaw ni Lord na manahimik muna siya para magkaroon tayo ng realization and a space for transformation. Kasi kung mag-ano ka lang din, nang walang transformation, di ba, mag-iisip-isip ka nga, tapos, okay lang. Walang transformation, walang nonsense. Di ba? Baliwala. Kailangan may transformation. Now, continue tayo dun sa story, no? Di ba? Binulag na siya ng Lord. Pero ang Lord, gaya nga ng sabi ko kanina, in-encounter siya ng Lord with grace, not fiercely. Dun sa verse 6, sabi ng Lord kay Saul, now get up and go into the city. Ito yung sa Damascus. Now get up and go into the city and you will be told what you must do. So, binigyan ng Lord si Saul ng mission, ng vision, ng pagkakataon to do the right thing. Again, tayo ulit. Binibigyan tayo ng Lord ng chance. Diba? Despite dun sa mga pinagagawa natin, dun sa mga ginagawa ni Paul, binigyan pa rin siya ng chance ng Lord. Binigyan siya ng commission, ng vision. And in verse 16, sabi ni Lord kay Ananias, kasi si Ananias, inutusan siya ng Lord dito na puntahan si Saul. Pero hesitant si Ananias kasi kilala niya si Saul na persecutor ng follower ni Lord eh. Ayaw niya. Pero ang maganda din dito kay Ananias, obedient din dun siya sa instruction ng Panginoon. Sabi ni Lord kay Ananias, na puntahan mo to tao na to, si Saul, kasi gagamitin siya. Dito sa verse 16 sabi niya, I will show him how much he must suffer for my name. So, medyo may kabigatan tong sabi, I will show him how much he must suffer for my name. Hindi talaga bed of roses. Yes, you might be forgiven. Gusto mo nang sumunod sa Panginoon, pero ang sabi ng Lord, hindi magiging madali. I will show him how much he must suffer for my name. Clearly naman, di ba, sabi ng Luke 6:22, blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. So, itong verse na to, ina-encourage naman tayo dito ng Panginoon eh. Kahit na yung pagsunod mo sa Panginoon, na napapersecute ka, okay lang yan. Kasi, si Lord naman eh, I'm sure backup ka naman dito ni Lord eh. And I believe marami dito sa atin sa church na na-experience na rin itong mga bagay na to na nape-persecute sila because of the name of God. Marami na akong na-meet dito sa church na ganyan nang naging experience. And the beauty of it, papatuloy naman sila. Hindi sila nawawala ng hope kasi alam naman nila yung pagsunod nila is tama naman eh.
And dito sa vision, dito sa commission, or dito sa mission na binigay ng Lord kay Saul, God's grace chooses even enemies and transforms them for His mission. So ito yung binabanggit ko kanina kung paano kumilos ang Panginoon na gamitin ang isang tao for the furtherance of His kingdom. Na tinuturn niya yung situation, what the enemy meant for evil, He will turn it for good. Di ba? Ito yung grace ng Lord eh. God's grace chooses even enemies. Kahit kaaway ka ng Lord, gagamitin ka niya. And transform them for His mission. Willing ka ba? Tinatanong ka ni Lord, willing ka ba? Amen. Eto na. Gagamitin na si Saul ng Panginoon. Of course, on the process, paano siya magagamit ng Panginoon? Verse 17, eto na. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul. Hinto muna tayo doon sa Brother Saul. Tinawag ni Ananias si Saul na brother. Brother Saul. Ibig sabihin, ina-acknowledge niya na ngayon, kasi before nito, hesitant nga siya sumunod sa Panginoon kasi kilala niya si Saul na nagper-persecute Pero dito, tinawag niyang brother si Saul. So, ibig sabihin, ina-acknowledge niya. Ang ganda din ng heart dito ni Ananias Kasi, obedient siya sa Panginoon. And, ito kasi si Ananias, disciple din siya Believer siya. Kaya, naniniwala ako, nung pagkasabi niya ng brother kay Saul, okay, I accept you. Continue natin. Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. So, ito na yung healing. Kailangan natin ng healing Doon sa mga sugat, doon sa mga pain or heartaches na naramdaman natin, cause ng mga kasalanan natin, ang gusto ng Lord, before He use you, papagalingin ka niya for you to be effective sa mission na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Diba? Hinihil tayo ng Lord At hindi lang din mangyayari yung healing na yon. Sabi dito, so that you may see again yung physical blindness niya and be filled with the Holy Spirit. Hindi magagawa ni Saul yung mission na ibinibigay sa kanya ng Lord kung wala ang feeling ng Holy Spirit. And same with us. Naniniwala po ako, yung fruit ng Holy Spirit, hindi mo yan magagawa kung walang Holy Spirit sa iyo di ba? Yung love, yung joy, yung patience mo, hindi naman yan mumumunga sa iyo Kasi ang root niya ng Holy Spirit So bakit mo nagagawa ang magpatawad? Ba't mo nagagawang magmahal? Ba't mo nagagawang pagpasensyahan? Yung katabi mo. Di ba? Kasi may fruit, may Holy Spirit ka Kaya dito, hindi lang siya physically healed, spiritually din, because of the Holy Spirit. So in verse 18 and 19, immediately, something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Saul needs physical healing. Ayun nga, yung sight niya, yung spiritual, through the Holy Spirit. True changes is not just intellectual or emotional. It is a transformation by the Spirit. Totoo naman po, di ba? Hindi lang, alam mo lang.
Hindi lang dahil na-touch ka lang, dahil, ay, ang ganda ng preach ni Brother Rico. Ay, alam ko na yan eh. Pero, through the Holy Spirit, and through changes, di ba, may transformation because of the Holy Spirit. And yes, I strongly believe, hindi mo din kaya talaga magbago kung walang Holy Spirit sa'yo. Church, in 2 Corinthians 5:17 says, therefore, if anyone is in Christ, lahat po ba tayo dito is in Christ? Amen? He is a new creation. Church, pag nakita natin tong word na to sa Bible, therefore, it means a conclusive verse. Therefore, if anyone, kung ganon, kung nakay Kristo ka, you are new a creation ka na dapat. Wala na yung dati. The old has gone. Behold, the new has come. Amen? May natututunan po ba? So, kanina, tinignan natin yung kasalanan, di ba? Inherited, personal siya, galit ang Lord sa kasalanan. Tapos, nag-cite tayo ng example sa buhay ni Saul. At kailangan natin ng braking system para mahinto tayo dun sa crash ng buhay because of sin. At kung tinatanggap natin yon, yung braking system na yon ang Panginoon. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Church, the story of Paul is a template how Jesus Christ breaks into human lives. It shows us that no one is beyond His reach. Walang makakaligtas. Kayang-kaya kang abutin ng Panginoon. And it reveals the pattern of how true life-changing encounters with Christ still happen today. Naniniwala po kayo? Kayang-kaya kang abutin ng Panginoon. Pag ginusto ng Lord na abutin ka ng Panginoon, aabutin ka niya. Ikaw naman, magpaabot ka naman. Di ba? I-reach out mo din yung hand mo sa Kanya. Gusto ka ng Lord ng tulungan eh. At hindi lang yan nangyari 2,000 years ago or more, nangyayari pa rin yan until today. It still happens today. Church, you have two choices to live out your life. Two choices. Number one, you live wisely. Living obediently before God. Living in wisdom. That's number one. And I believe yan yung ikalulugod ng Panginoon. You live wisely. Number two, you live foolishly. Sige. Convince mo yung sarili mo. O i-convince mo ang mga tao na okay ka. Do a lot of things. Bahala ka, sige. Gawin mo yung gusto mo. Go to a lot of places. Have a lot of fun. Magpakariwara ka. Live foolishly. Diba? Dalawa yan. Wisely, foolishly. And then, one day, you're going to die. Namamatay tayong lahat. Darating yun, di pwedeng hindi. And when the last seconds of your life come, I believe and I have a strong feeling, you wish na nakinig ka. Sana, nakinig ako sa nanay ko. Sana, nakinig ako sa cell leader ko. Sana, nakinig ako sa pastor ko. Sana, nakinig ako sa Diyos. Sagutin natin yung kaninang question ko, di ba kanina? What is the most tragic thing na pwede mangyari sa buhay mo bago ka mamatay? The most tragic thing you can do is die without Christ. Bakit? Bakit tragic thing? Kasi the consequences are eternal. Pag namatay ka foolishly,
eternal ang consequence niyan dun sa baba. Naniniwala ako, walang may gusto sa atin yan dito. Amen? Pero pag namatay tayo, na nabubuhay tayo wisely, eternal din sa Panginoon. Amen? Church, allow natin ang Lord to be our braking system. Kasi makakrush talaga ang buhay natin eh. Sin isn't just about outward action. Hindi lang ito yung ginagawa natin. But also about the inward state of the heart and soul. Kailangan tama rin yung heart natin eh. Kailangan tama rin yung soul. Dahil kapag mali ang state ng heart natin, that leads to sinful behavior. Amen? May natutunan po ba? Church, napaka-graceful ng Panginoon, di ba? As I call the music team, no? Napaka-graceful ng Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng chance through His grace to reflect, to sit, to pray, to repent, para gawin yung tama. Gawin yung kaloob ng Panginoon. Mag-submit tayo dun sa authority ng Lord over us. Napaka-graceful ng Panginoon, napaka-gracious ng Panginoon kasi hindi niya tayo dinidil, hindi niya tayo ini-encounter fiercely, but with His grace.